TR to PR guidelines are finally out. Pero hindi siya yung ina-expect ng karamihan, no? Kasi back in 2021, meron ding TR to PR na nilabas ang IRCC noon, no? They invited a lot of applicants na maging permanent resident dito sa Canada through the express entry pool. So alam ko cut off nila parang 70s lang ata or 60s, pero sobrang baba nung cut off nila na basically pag may express entry profile ka, malamang sa malamang baka ma-invite ka na nila during that time sa TR to PR noong 2021. But unfortunately, ngayong 2026, kasi di ba ang tagal ng usap-usapan na ilalabas ulit yung TR to PR, nilabas nga yung guidelines pero hindi nga siya yung inaasahan natin. Kasi this time, it's very specific and very targeted lang yung makikinabang dito sa program na to. So basahin lang natin tong snip from IRCC website, no, sa canada.ca. Nirelease ito nung May 4 kahapon, ano. So sabi nila dito, itong One Time in Canada Workers Initiative as announced in 2025 budget, which accelerates the transition of up to 33,000 workers in Canada to permanent residence in 2026 and 2027. These individuals have already established strong roots in their communities and are contributing to stronger Canadian economy. As part of this initiative, IRCC is initially accelerating eligible applications from existing inventories of work permit holders who have applied for permanent residence. These eligible workers are already supporting their smaller and rural communities' labor and economics needs, and they have applied through PNP, Atlantic Immigration Program, Community Immigration Pilots, and Caregivers, pati yung Agri-Food Pilot Program. And, so yung ginamit niya dito, and have been living in smaller communities in Canada for 2 years or more. So from the wording itself, no, kung papansinin natin, hindi nila binanggit na kukuha sila ng mga bago or ita-transition nila yung mga workers to permanent resident and then you need to apply. Hindi nila sinabing ganon. Ang nakalagay doon sa wording nila is to accelerate the application process. So parang ine-expedite lang nila yung application process or yung processing time. So ang effect nito, yung mga makikinabang lang talaga ng program na to is yung dalawa. Una, yung naka-apply na ng PNPs nila, ng AINP, ng Atlantic Immigration Program, Caregiver Program, or yung sa Agri-Food Pilot, and nakatira sila dun sa smaller communities. So, meron nang nilabas last time, no, na negative list yung IRCC kung ano yung mga hindi kasama dun sa communities na yon. So, naglabas sila, kasama dyan yung Calgary, Edmonton. So, basically, yung mga CMA, yung mga malalaki na metropolitan area, hindi kasama. So, kung nakatira kayo dun sa mas liblib na lugar na hindi nakasama dun sa CMA na binanggit nila, then you will be qualified for this program, no? Pero, sabi din ng IRCC, you don't need to do anything. So, kung merong mag-o-offer sa inyo na alin na kayo, i-hire nyo na yung consultant na to kasi mag-a-apply sila for TR to PR, that doesn't work like that. Kasi sabi ng IRCC, lahat ng applicants na yon nakukunin nila from the existing pool or existing inventory, wala kayong ibang gagawin kundi mag-antay na lang. So, ang effect nito sa atin, no, sa mga nag-aabang, although it's unfortunate, meron pa rin siyang good news, no, lalo na dun sa mga nakapag-apply na ng PNPs nila, nag-aantay ng results, no, and then malapit nang mag-expire yung kanilang permit. This might enable them to extend their work permit. Kasi di ba alam naman natin na kapag nag-apply tayo ng permanent residence, pwede kasi tayong mag-bridging open work permit, yung BOWP, once na naka-receive tayo ng AOR or yung Acknowledgement of Receipt from the federal. Ngayon, dito sa program, hindi binanggit kung ano yung definition ng applied. Kasi sinabi lang dito, applied through PNP, ANP, or whatnot. Hindi niya sinabi kung ano yung, alam mo yung cut-off, kung nag-apply ba sa provincial or nag-apply na ng federal. Kasi di ba pag PNP, dalawang steps yan eh. Una, mag-a-apply ka doon sa provincial and then bibigyan ka ng nomination. Once na may nomination ka, tsaka mag-a-apply dun sa federal. And then from federal, you'll need to wait for your AOR to be able to apply for a bridging open work permit. Ngayon, hindi natin sure kung mag-e-effect yung pagbunot nila from the AOR or dun sa pag-apply ng PNP. Kasi kung yung cut-off date is yung pag-apply ng PNP or nung program na mga binanggit nila, no,
may chance yung mga pa-expire na yung permit. So bigyan ko na lang kayo ng example para medyo mas malinaw ng konti ano. For example, nag-apply kayo for PNP. This is assuming na yung cut-off date ng program na to is sa application ng PNP. So let's say nag-apply kayo ng January 2026 ng PNP. So assuming nakasama na kayo doon sa inventory na bubunutin nila from the tier to PR, tapos yung inyong work permit sabihin na natin mag-expire na ng May 15. So malapit na, 2 weeks na lang. Or let's say kahit June 15 pa siya. Ngayon, habang hindi ka nakakakuha ng nomination mo from the PNP, hindi ka pa pwedeng mag-apply for federal. So hindi ka makakakuha ng AOR and hindi ka makakapag-apply ng Bridging Open Work Permit. Ngayon, kung yung cut-off nila is yung date na nakapag-apply kayo ng PNP, so for example dito sa amin sa Alberta, for example sa rural ka, 2 years ka na doon and then nag-apply ka nung PNP na, yung Alberta PNP na, yung Alberta AOS na, pero wala pang nomination, it might be possible na mag-extend yung work permit ninyo kapag kayo ay nakuha or nag-eligible or nabunot nila dun sa Tier 2 PR kasi ma-expedite yung process ng PR application ninyo. So yun yung isang nakikita ko na possible, pero still we're not 100% sure kasi dun sa definition nung nung cut-off date nung inventory na yon nakukuhanan nila. So I quickly check din yung mga processing times right now, no. Sabi dito sa official records ng Canada.ca, ang express entry daw, ang application for PR is around 7 months ang turnaround time, and kapag PNP application, it can take around 13 months. So ang target talaga nila is not to convert more workers para maging permanent resident. It's more on fast tracking yung pag-process ng application ng mga naka-apply na ng PR. So instead of 13 months, baka mabawasan ito into 1 month, 2 month, or 3 months na processing time na lang based dito sa guideline na to, no. So yan guys, no, kahit medyo unfortunate siya, so ang tanging magagawa na lang natin right now, lalo na sa mga temporary foreign workers right now na umaasa pa rin or tinatry pa rin na maging permanent resident dito sa Canada, ang the best thing na lang talaga na gawin natin is to try our best to extend yung permits natin, no, through the MIA or other programs. But as you know, mas madali kasi siyang sabihin it's easier said than done. Kasi right now alam naman natin na sobrang hirap din talaga mag-apply for LMIA, right? So yun din na napansin na rin siguro ninyo yung trend dito sa Canada na meron talaga siyang nililin na occupations, no, for example sa healthcare, trade, agriculture, yung mga yan, doon talaga sila naglilin sa pagkuha ng permanent resident, no. So kung kayo ay meron pang, alam mo yun, 1 year, 2 years na natitira doon sa work permit ninyo, lalo na kung open work permit naman kayo like PGWP, ganyan, or spousal open work permit, it might be good idea to transition, no, lalo na kung nasa general industry kayo na hindi talaga ganon kataas yung labor demand or yung alam mo yon yung pagpili ng Canada na maging PR, no. It might be a good time, no, to switch career para alam mo yun, i-inline mo yung sarili mo dun sa hinahanap ng Canada na profession. So kung naghahanap ang Canada ng nasa healthcare, i-try mo na alam mo yun, kahit papaano mapunta ka dun sa healthcare industry. So kung sa trades, i-try mo na mapunta ka dun sa trades para at least mas magiging mataas yung chance mo to get your permanent residency here in Canada. So just a quick disclaimer lang, no, lahat ng binanggit ko sa inyo right now is based on my personal research. I am not an immigration consultant, lalong-lalo na hindi po ako immigration lawyer. So lahat ng binanggit ko sa inyo dito is based on my general knowledge lang. And if you need an immigration advice, I highly recommend contacting an immigration lawyer or contacting a licensed immigration consultant kasi sila talaga yung madudunong sa mga bagay-bagay na to, no. So yun lang muna guys for today's video, no. I hope na yung mga nag-aabang ng permanent residency nila, I hope na makuha din ninyo very soon. And yun, thank you so much for watching. This is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused in yung mga goals, and as always, I'll see you sa next vlog. Bye bye.